Yo, 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 welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Want to support podcast. Alam nyo ba guys, na ako lang ang naka-anti-support t-shirt ngayon. Itong dalawang mga traitor. Woo! Yan na pala. Ina-spoil mo na pala, pre. Ay, bawal ba? Hindi, Okay na, bumalik mo okay to. na. Nasuot mo na eh. Yan, eh. Nilabas ko na sa mga GC yan, Yan na Dre. yun. Anti-support t-shirt is will be available. Abang-abang na, no? Sa Shopee. Talagang anytime kasi delayed to, di ba? Baka nga naka-on na yun. Pag Lamang. Pag napanood nila to. Oo. Pag Pwede ngayon nyo mo palang nalaman to, wala na, ubus na. Oo, baka maunahan ka na. Ibig sabihin, wala ka sa Telegram natin. yun. Yun. Kasama kami doon. Oh, kaki. Hindi, naka-block tayo. Halatang hindi chinecheck ko. Halatang Hindi, hindi hindi. chinecheck. Hindi Hindi, chinecheck. sinisigurado ko lang. Kasi yung isa, ayaw mo kami isali ni Josh eh. Gagi. Mas marami nga yun eh. Mas maraming, mas maraming members yun sa Telegram eh. Nag-check ako, nagpapaquiz ka nga eh. Nakikita kita eh. Quiz! Yung mga tanong-tanong ka doon eh. Quiz ang Nagpapaquiz eh. Nakita ko siya eh. Hindi okay. Ang pagana ng utak. inactive. Ako hindi nag-check, hindi talaga nagpo-post. Walang alam po siya. Nagugulat na lang siya. Oh. Sabi niya, edi okay. No, diba? Hindi niya nakikita, diba? So yun mga pare, welcome back sa pinaka-influential, pinaka-matitikas na podcast sa buong Pilipinas. At masasabi ko na kailangan na siya ngayon, napapanahon na pre. Sa sobrang daming gulo na nangyayari sa Pilipinas ngayon, I think kailangan na ng ganitong klaseng content. Tama na yung mga prank, comedy, get ready with me. Ano pa ba yung nauso dati last time? Yung Get ready with me yung puta. ano yun? Nananahimik yung mga babae nang get ready with me. Di na may... House tour. Ganun napapansin ko pre pag wala nang maisip yung content creator. House tour na tayo. Wala na ako maisip eh. Gago, Pagyabang pangit ba ko yun? na yung pera ko. Wait. Pangit ba yun? Gago, nanonood din ako ng house tour. Nanonood din ako. Na-curious din ako. Pero tama na eh. Tama na. Ang dami na nila eh. Sobrang na sa entertainment. Oo eh. Wala nga nangyari. Tignan mo. Lalong lumalala yung mga kabataan. Lalo nagiging tamad yung mga parents mag-pay attention sa mga anak nila eh. Di ba? Yun eh. Pyramid Pyramid tuloy. Domino effect yun eh. Ang daming distraction ng magulang, hindi na napapansin yung mga anak. Hindi, yun ang problema ngayon. Nakagawa sila ng ganun. Huwag nyo tularan yun. Kaya dapat talaga manood kayo dito sa Anti-Support kasi nandito si Joson Point sa lahat ng social media. At again, yung mga perfume natin pare available sa mga shops natin na makakatulong sa daily life mo. Kung nalaki ka nanonood nito, mag-sports ka! 8 assets sa lahat ng social media account. Pag pumunta ka sa Facebook ko, yung Discord link, binura ko na eh. So, mag-message ka na lang, pengi na Discord link. Yung Shopee account natin, yung 3 p.m. gang ang pangalan nun. Yun. Pag lumabas tong video na to, ano na yun, live na rin yun, bukas na rin yun. So, ayun. Nasa Telegram, in-announce na namin yun na yung merch ng Anti-Support nandun. Paunahan na kayo. Ilang pieces lang to. Konti Paunahan lang na, to. oo. Konti lang yan. Limited edition to. Limited yan. Pag nawalan ka, bahala ka. Sabi ko sa'yo. So, isa daw. Ano Sige. sabihin mo? Ayos na. Kalaro ka pa eh. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Nga pala. Tik na mawala yun ah. Mawala na sana ng dangal yung mga katulong ah. Yun na yung mga pre. Malalait na agad yung mga babae. Res- Kaso sinabi mo na so... Matras eh. responsable na ako, masisisi na ako, no? Hindi mga katulong tuloy, binabastos, hindi mo na kasi sinasabi. Sa comment. Sa isa daw, General ng Soy Army, Hip Hop Underground King, at social media icon, 1 million followers by the end of this year. Yeah! Fuck that, habulin ko yan. By the way, ngayon magsi 600k na eh, so malapit na yan, achievable yan. And, kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Okay? Seryoso yan. Ingatan nyo yung pera nyo. Bago ka bumili ng bago ka gumawa ng big financial decision. Madaming isip, patilain mo muna na isang buwan, tignan mo kung kailangan mo ba talaga yon bago mo bilhin, okay? Agree. Lalo ngayon, pare. Pero bibili talaga ako bago mag-December yan. Doon ko ilalabas yung malaking financial decision making na gagawin ko ngayong taon sa sarili ko. Baka nyo yun, bablog ko yan. Pero ito gusto ko idugtong. Alam mo,
kailangan magtabi ka ng budget sa mga small financial decision. Kasi yung mga small financial decision, yan na magluluto sa'yo para smart ka sa big financial decision. Actually, para siyang practice. Practice. So, Tipid sa maliit. hindi, Para gastusan mo masanay yung ka maliit. magtipid sa malaki. Gastusan mo, sumubok ka ng maliit, basta may pera ka, huwag mo pang hinayangan. Birahin mo yung maliliit. Kasi dyan mo, Tarahin mo yung maliliit. kasi parang building blocks siya dun sa paglaki. Kasi eto, bata ako, ganito ugali ko. Pag nakikita ko yung mga cheap na version, ayoko niyan, ipunin ko na lang to para sa solid agad ako. Diba? Which makes sense naman. Totoo. Makes sense naman. Yun ay kung hindi ka magkakamali. Sulit yun na tiniis mo all these years, tiniis mo. Tapos, ngayon, gumastos ka na ng malaki, mismo, na punto mo talaga, nasaktuhan mo talaga, di okay, nice. Ang problema kasi paano kung wrong decision nga, tiniis mo all these years, tapos pagtira mo, mali pala. Hindi pala fit siya sa'yo. So, yun yung two sides. Yun yung two sides of the coin. Nagtiis ka para nung buo na yung pera, mabili mo siya, may risk yun na baka hindi pa rin yun. Or, natagalan yung paglawas, lalong napatagalan yung pagbibili mo kasi gumagastos ka na nga sa maliit. Pero nung dumating yung panahon na big purchase na yung gagawin mo, tama na. Isang specific na halimbawa dyan, feel ko ikaw di ka mag-agree dito, pero ako nag-agree talaga ako. Sa motor, talaga, halimbawa never ka nagka-motor, gusto mo mag-big bike, ako i-advise ko talaga hindi. Mag-ano ka muna, yung mga small cc muna. Bakit sa palagay mo? Kasi marirealize mo kung ano talaga yung trip mong motor eh. Kasi sa totoo lang, lahat ng motor, magaganda yan lahat. Magaganda yan lahat. Yung Harley Davidson. Paborito mong banggitin? Ano nga yun? Rusi. Rusi, yan. Oh, yan, oh. Talaga, iba talaga. Parang gusto may sponsoran ng Rusi. Rusi! Baka naman. May ganun pa ng kamay, oh. Talaga. Rusi! Basta biyahit pangangailangang Pinoy, Uy. Rusi, nandyan sa tabi mo. Uy! Ikaw muna gumanyan, pre. Wala pa nga eh. Wala pa! Wala. Wag muna kayo bibili. Wala pa. Oh, may maklip ng Rusi yun. Wala pang ano eh. Oo. Kasi yun nga, lahat ng motor, magaganda siya. Ngayon, nangyayari sa iba to na nabili na big bike, tapos nare-realize nila later on, parang mas gusto ko yung isa. So, gusto nila naman yung ibahin. Nandyan na yung motor eh. Pero kung, kasi 'di ba, yung mga big bike, lagi siya merong version na maliit lang, 150cc. Yung mga cruise, sa totoo lang, yung mga pan-tricycle na ginagawa, mga ano yun eh. 150cc yun. O nga, sa mga tricycle, mga smaller version yun ng Classic. Classic, Cafe Racer. Cafe Racer. Mga ganun eh. Yun eh. Tapos, yung sports din, meron din yung... Yung sports yun, yung mga scooter yun. Yun ang small version nila. Yung mga Aerox. Sports naman yun. Sports yun eh. Oo. Oh. Pero hindi, mas malapit yung mga yung mga R15. Yung Oo, yun. sports talaga. Yung 150. Hindi ko nga magets yung pagbili ng big bike ng 150cc. Hindi ko magets. Hindi ko mabigyan ng sense. Yeah, ako rin. Hindi ko rin yung mabigyan ng sense talaga. Sensya na, kung naka 150cc ka na big bike, okay naman niya kung gusto mo yan. Pero for me lang talaga. Hindi ko siya makitaan ng sense talaga. Pero, Bakit mo pa bibigatin? Kasi ang bigat eh. hindi magaan yun. Magaan Bigat pa yun. rin, pre. Gagi mas mabigat siya sa normal na scooter na 150cc. Oh. Kasi ang sinasabi ng iba pa rin, nung nakabili na sila ng malaki na sports, ang sakit pala sa likod nito. Oo. May mga gumaganon pa rin eh. May mga gumaganon pa rin. Kung nga nabili niya yung maliit muna. Dati pa rin nung wala akong kapera-pera pa talaga. Down ako sa yung sports na 150cc lang. Rider? Hindi, sports na rin. Yung mga R15 na rin. Sabi ko, kahit yun lang, ayos lang. Basta gusto ko lang maramdaman yung nakaganon ako sa motor. Baka binibili nila yon kasi yun lang talaga yung pwede sa financial nila. Oo. And then gusto nila maabot yung feeling ng nakaliyad. Oo. Okay, gets. Kasi totoo naman yun, pre. Sa totoo lang, walang silbi yung mga 150cc na sports.
Kasi kaya kanyang pinapayo ko para sa aerodynamic eh. Sa Eh ngayon kung 150cc lang, anong ini-aerodynamic mo dyan? Di Kaya naman... nga, yun nga yung sinasabi ko, Ah, di yun talaga magets. Tapos hindi ka pa makapot ng expressway. Parang, Hmm. paano ka napabilis, di ba? No. Pero ang purpose talaga nun, stimulating sa mga pangarap mo na nandito at na least siya. kahit pa paano nakuha mo. Pero Oo. dapat ba ganun na lang? Or, for me kasi sasuggest ko sa tao na nangarap ng ganyan, hintay ka lang. Hintay ka lang. Ipon ka lang. Kasi kung nabili mo nga yung 150, kaya mo rin yung 400. Sa bagay. Kaya mo yun. Hindi Sa ka lang bagay. naghihintay. Mm. Ako hindi nagmamadali eh. Diba? Wait lang talaga. Wait lang. Patience. Tipid-tipid. At taya mo sa pwedeng magdoble yung pera mo. Pwede rin ganun. Oo. Taya mo sa pula lahat. Diba? Isang bagsak lang. All in. Tapos ka talaga. Tapos ka, pre. Tanginang yan. At yun nga, merong nag-message sa akin yan dati, pre. Na content ko rin noon yun. Na nag-ipon din siya for a big bike. Nag-ipon siya. Hindi siya nag-scooter or what. Rent na big bike siya. Ngayon, ang isang side naman yan, kaya hindi ko rin masasuggest na mag-big bike ka. Kung ang gusto mo is to impress nga eh. Kasi ganun yung mindset niya. Akala niya, nung wala pa siyang motor, nakikita niya siguro sa mga tambike na nagkakausap, nagkakatanungan. Natuwa siguro siya sa community. Ngayon, yun ang gusto niyang mangyari. So, bibili siya ng bike. Baka sakali makakuha siya ng attention. O, nung bumili na siya, pinag-ipunan niya, bumili siya ng big bike. Pagkabili niya, pre, hindi ganun yung nakuha niya. Ngayon, gusto niya nang ibenta yung big bike niya. Ayoko na tuloy magka-big bike. Anong nakuha niya? Hindi yun. Ang ine-expect niya kasi pagka nagka-big bike siya, mapapansin na siya ng mga tao. Mga babae. Yun kasi yung inaano sa social media eh. Babae, tropahan. Eh hindi. Nag-iisa pa rin siya magmotor, wala siyang kasama. So kung yun ang mindset mo bumili ng big bike is to impress nga, hindi dahil gusto mo yung machine, madidisappoint ka talaga, pre. Kahit gaano mo pa inipon yan, walang kwenta. I agree, but sa akin kasi tol, dalawa ako dyan eh. Kumbaga sa akin, bibili ako ng big bike, maybe next year, pare. Sure yan. But, gusto ko yung bike na yun at the same time, gusto ko rin magangas eh. Oo. Gusto ko rin Tayo talaga. Oo. Kumbaga yung sabi mo na wag bibilin because na gusto mo lang magpa-impress. Ako kasama siya eh. Kumbaga gusto kong bilhin yung makina na yun. Feeling. Makasama din tayo, di ba? Kayo. But gusto ko rin magpa-impress na talaga at the same time. Bubombahan ko nga yung mga school tingin ko eh. Hindi, iba Joke ka lang, eh. joke lang po. Sisa daw ka eh. Oo, may Sisa mindset daw na ka rin eh. naman na tayo. Ako rin naman eh. Kasama yun nung bumili ako ng big bike. Kasama talaga yun is to impress. At the same time, ang ganda kasi nung motor, una kong motor, pre. Gandang-ganda ako. So gusto ko yung machine talaga. Plus na lang talaga yung attention. So nandun kasi tayo, may mindset tayong ganun eh. Pero gago pa, mas masculine yung pinakaunang-unang mo motor sa lahat ah. Pero maliit kasi yun, pre. Pag makita mo ko nakasakay doon, nagmumukhang scooter yung itsura eh. Sa bagay. Oo, kaya... Pero yun nga eh. Yung mas malaking version na meron pa ba? Wala, yun na yun. 400cc lang yung model na yun. Pero hindi kasi. Kasi parang Wolverine type shit yung dating ang putang ina. Tapos si Wolverine ganun mga motor. Sabi mo, yung mga panahon na yun, pre, yung bagong bili mo yung motor na yun. Retro. Anong taon yun? Parang 2023, parang ganun. 3 or 2? Oo, parang ganun. 3. O tama, 3. So, 30 anyos na rin ako ng mga panahon na yan. 3 or 4. 30 anyos na rin ako. Pero, wala pa akong big bike kasi nun eh. Grabe yung high ko rin nung nakita ko nakaganon ka. Tapos pinahawak mo sa akin, di ba? Gago na high din ako. Oh, shit! Oo, sa Ang saya! Ang sa saya! idea dun sa Starbucks, di ba? Oo. Ang saya, gago. Sinadya Nasaya. kang demonyo yun. Ha? Sinadya ka Sinadya demonyo. ako Hindi niya ako tinigilan. Hindi niya ako tinigilan. Pero sinasendan niya na ako ng mga binibentang motor. Sabi ko, sige na nga. Kasi ako lang mag-isa eh. Sa tropahan, ako lang yung nag-big bike. Eh, yun nga, may ibang tropa nagsabi sa akin na yung concept na sinabi mo kanina, bakit ka nag-big bike? Dapat nag-try ka muna mag-scooter. Eh sabi ko, okay sana kung maganda yung itsura ng scooter. Doon kasi ako tumitingin, pre. Click, maganda naman mga click ah. Hindi talaga ako nagandaan ever since. Pero kung Rusi, Kung Rusi na classic, yung ganong itsura. sakyan mo lang. Oo, di ba? Eh, papunta lang ako nyo, doon, pre. Wait lang. No. Basta Rusi na, meron silang mga classic, pre. Parang yung Captain America style, ang scrambler. Iba ka talaga, Rusi. Pero, again, wag muna kayong bumili hanggat wala pang Bayad! bayad. Pero pag nag-ano ng Rusi sa atin, Oo. kami naman madaling kausap. Pero Grab yun agad nga eh. yun.
nung panahon kasi na yon, talagang newbie ako sa motor. Hindi ako nagdig-dip. Masasabi ko, nakita ko tong motor na to. Pre, actually, yung misis ko nakakita noon. Kasi sabi ko one time, sabi ko, pre, ay sabi ko sa kanya, parang gusto ko magmotor ah. Parang sabi ko, sobra-sobra yung pera ko. Gusto ko gumastos. Gusto ko ng motor. Nakita namin naka-display pre sa isang mall. Sabi niya, ang ganda nun ah. Pagkating, puta, love at first sight. Pre, parang slow-mo. Slow-mo. Tapos, sabi ko, inano ko yung dealer, sabi niya, boss, anong model? Talagang beginner yung tanong ko, walang kaalam-alam, bra. Okay lang yun. O, ano to? Ano yan, boss? 400cc. Hindi ko alam yun kung ano yung tunog niya, kung pwede ba siya sa expressway. Basta as is lang, yung mga surface level. Ang ganda ng itsura. Tapos yun, sabi, meron Parang kay Wilberin yun. parang ganun. Kaya, ako doon talaga ako sa itsura. Kung merong ganung itsura na 150cc, baka nag 150cc ako eh. Pero dalagang yun ang... Meron T-Max. Oo, meron pare. Pero medyo Ano yun? popormahan mo pa. Lalaward mo rin yung handle. yung pang motor, tricycle. Maraming gumawa nun, pre, Naka-concept. Tsaka isang besi nyo, nakaganon nga yung besi nyo, yan nga, content nyo ngayon, di ba? Kita mo? Ano yun? Di ba? Ano yun? Motorstar ata yun eh. Basta mga ganyan-ganyan. Si Bill. Sinigang nakaganyan si... Okay, sampaling ko yun. Nagbi-build. This is my build. I mean, ganun. Build ng puta, build mo muna katawan mo. Inantom puta. Ang Teletubbies yung chan mo eh. So yun nga, alam mo pre, pag Teletubbies. Bilog na eh. Ang laki. Pati pisngi, Teletubbies eh. Panginang yan. Isa siya sa mga best example na naman siya talaga eh. Kaya maraming bata ngayon ng ligaw eh. Inuuna yung external eh, no? Bakit mo inuuna yung external, pre? Di ka ba tumitingin sa cellphone mo, yung mukha mo, putok na. Workout ka muna saglit. Bago Tama. yung build motor. Build katawan muna bago build motor. Wala lang, komento ko lang naman. May naalala pala ako pre. Gusto ko para i-encourage ko na rin. Kung lalaki ka na gusto mong mag-game talaga, binibuild mo yung sarili mo. So sabi ko sa'yo, mag-invest ka talaga kahit sa pinakamurang motor na Rossi. Oo, pre. Kasi, hindi kasi. Di ba na topic natin yan, dapat di ka nagko-commute. Dami nagalit sa atin. Talaga? Binash tayo sa Facebook eh. Nag-trending Di yung ko na- video. Talaga? Oo, kasi sinasuggest natin tatlo doon na tangina wag kang magko-commute, pang supot yan. Oo. Ang pag-commute, pang supot yan. O pambabae. Pambabae o pang Pang babae, sinabi mo yung pang babae, that time doon pa tayo sa kabilang bahay. Oo. Gagong dami nagalit, tangina nyo, ganyan. Hindi nila nagigets na ang inaano natin, mag-save ka ng time. Kasi pag nakamotor ka nga, marami ka masasave na time. Hindi, putol kasi yun eh. Kaya pag ikaw nagagalit ka sa putol na clip, para kang Oh. tanga. Tsaka wala, bobo pa rin kayo. Hindi na yung papawi yung puta. Rusi! Rusi pangangailangan yan eh. Hindi ka bibili, hindi mo kaya bumili. What the fuck? Hindi namin naanuhin yung papawiin Tama. yun. Rusi pangangailangan yan. Sa bawat tahanan, dapat meron ka niyan. Tangina mo, parang rice cooker yung pre. Hindi, yun lang. Hindi, Ang lupit. imimismo ko. Ang lupit Imimismo ko. Ang motorsiklo ng Rusi, parang rice cooker na rin yan. Tangina. Kailangan meron ka sa bahay niyan. Ano mo hindi ka sinasabi sa amin? Bayad ka Tangina ka! Tangina ka, bayad ka na! Trader to. Pucha ka! Hinging ang 10K dyan, baka bayad ka na ng Rusi. Papansin ko parang push na push ka buong episode sa Rusi. Kalabanin ko to, Yamaha. Yamaha. Hindi, joke lang. Malabo yun. Gogo. Hindi mo masabi, may Yamaha masabi. Philippines, pre. Ano to? Pre, ginigame ko sila. Okay. Push and pull. Malabo yan, Yamaha. Sus! Ginawan chicks eh. Madamot yan. Gago ka, bayad ka na ng Rusi. Hindi, so ganito nangyari. Ito based to sa sa naging path ko. So, nakakuha ako ngayon na magbabiyahe ng isa kong motor. Uy. Sa deal na kailangan ko rin talaga. So, yun, nagamit ko siya sa game ko sa buhay, yan na lang. Parang hindi ko na masyadong i-specify. Pero, bago pa man dumating yung panahon na nakakuha ako ng taong i-ex deal ko para dun sa motor ko, napaka-useful na rin sa akin nun Pag halimbawa, yung isa kong motor kailangan ko dalhin sa pagawaan, may motor pa rin ako. Kumbaga, yung chance na maantala yung mga lakad ko, halos naging zero chance na maantala ako sa mga lakad ko. Kasi Wala nang dahilan. Wala nang dahilan. Kasi pag may problema yung isa kong motor, dito ako sa isa kong motor. Oh.
Unless tatamarin ka na lang. Halos tatama rin ka mismo. Tapos kasi, yung mga motorsiklo nga ng Rusi, Putang ina mo. hindi kasi siya ganun kamahal. Specific brand talaga. Hindi kasi siya ganun kamahal, pre. Kaya sa akin, sige na. Kung wala ka, ibili mo na. Hindi kasi siya mahal eh. Bakit? Hindi, let's be serious now. Totoo. Kumbaga, ang inaano nila doon, yung putang ina to mga mahihirap na to, ito inaano ko ang mga Pilipino pre na said na, wala ng pera, putang tatas pa ng pride. Sila pa yung nagsasabi ng Rusi, putang ina. Wow, masisira yan, bulok yan. Putang ina mo, ay, wala kang pambili. Bugok nga, bugok pre. Wala kang pambiling Honda, wala kang pambiling Yamaha. Tapos may masama ka pang binubuga sa Rusi, binabadmouth pa nila pre. Legit yan pre, nakita ko yan ng beses. Oh, hindi, sa akin pre, na-experience namin yan. Lalo na sa China bike community. Sabi ko nga ang mayroon lang may karapatan lang mag-criticize ng China bike, yung mga tao na nasa first world country. Kung Amerika ka, of course. Kasi meron kayong, may Harley Davidson kayo eh. So, proud ka na American made. Pag Pilipino, wala naman tayong Filipino made na motor eh. Ang trabaho mo lang, i-appreciate lang. Wala kang karapatan mag-badmouth. Ngayon, sa China bike community, kasi mura nga. So, ang pinoprovide ng China bike is mura, Mura, maganda. maganda, yung itsura, at the same time, yung utility, same lang din sa mga mahal na brand. Kung gusto mo lang magka-motor. Ngayon, mga Pinoy malakas man trash talk, pre. And besides, hindi pa rin naman sobrang mura yun. Oh, hindi pa rin. Masakit pa rin talaga, di ba? Oo. Sasabihin, China bike, madaling masira. Tapos, ang motor nung nagsasalita, putang ina, naka-scooter lang naman. Tapos yung tina-trash talk nila, naka-big bike. Oh. Tangina times 2 nung presyo ng motor ko, yung motor mo eh. Anong Totoo. stand mo? Walang Ang salita. karapatan. Wala kang karapatan. So, nandun nga tayo, kaya gusto kong agreehan nyo na mga Pinoy talaga, walang alam. Kumbaga, ignorante, pre. Karamihan, ignorante. Basta makita nila China, wala, bulok. Utay na. Yung mindset na yon, panahon pa yun, sinaunang panahon pa yun, 20, 30 years ago pa yun. Nakita nyo na ba yung China ngayon? Hindi ko sa inaano, doon lang tayo sa rational truth. Tignan nyo yung China ngayon, pre. May robot na nga eh. Kaya talo na nga yung US sa dami ng pera, pre. Na nga eh. So, di ba? Andun ako. Hindi lang dahil kay Elon Musk di ba? Elon Musk lang nagsasalpa talaga sa US ngayon Lakas, no? Sa growth niya ng pera. First trillionaire, dollar trillionaire, damn. Umaksa nga agad eh. Nawala agad yung pagka-trillion na balitaan nyo. Ay, hindi ko nabalitaan. Nawala ka agad. Siguro after 3 days. Pero kasi ganun talaga eh. Ganun talaga? naman talaga. Kasi ang laki din naman ng spending ng mga yan eh. Oo. Hindi kasi anong nangyayari dyan, pre, pag, halimbawa, nakakompute kasi yun based sa asset mo eh. So, pag umispike lang yun ng ganun, dahil sa mga nangyayari nga sa merkado, i-announce na nila yun. Pero mawawala rin naman talaga, mababa rin naman talaga agad yun. Totoo yan. Kaya, not all the time, pababor sa'yo yung ganun eh. In-announce na eh, trillion na. So, expectation ng mga tao siya, uy, yung yaman. Pero ikaw sarili mo, gagi, bumaba na agad yung value. Bumaba na yung value, pero kayo, ang laki-laki ng expectation nyo sa akin, di ba? Parang ganun yung... Ano, trillion pa rin yun, boy. Oo. And, ikaw yung kauna-una umabot sa numbers na yun in terms of money. Tangina, di ba? Parang, You're doing something right. Kahit pa paano. ano kahit pa paano? Putang ina. Gaga, trillion. Pero, Ibig sabihin, perfect yung ginawa niya halos. Yung mga big decision niya, talagang pumalo. oo, tsaka ano nga, basta ang story yan ni Elon dahil sa mga ganyan niya. Halos maubusan din siya ng lahat para ano yan. Sa mga ano talaga eh, ang The question is, anong cost? yan din ang sasabihin ko. Nakita mo naman yung personality niya. Wala na, parang nagiging makina na rin siya. Oo, wala siyang humor masyado. Oo, di ba? Sakto lang. Sinasabi nga nila, may mga mga nanguhula na baka raw yung Elon na humaharap sa media, clone na lang yan eh. Kasi gumaganon, di ba yung parang di raw tao, pag ano, nagagaganon ng ulo. Lahat. Ako robot lang pala yun. Lahat na lang eh. Pati, hindi lang naman siya. Pati sila, ano rin eh. Ginaganon din ba? Sino may-ari ng Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Mark Zuckerberg. Oo. Lizard na daw yung nakikita natin. Kasi panay daw. Ganun daw. Napansin na nila, pre, paano kasi? Gecko. Para kasing pagka ganun kakayaman na tao, at karamihan naman ng tao walang ganung mindset. Parang alien na rin talaga ang tingin ng tao sa Totoo, kanila. Kaya kunting galaw, parang, hindi ginagawa ng normal na tao yan
No? Gusto ko yung topic na yan. Sa next episode, puruhan natin. Sabi nga nila, Tre, baka daw may gamot na yung mga mayayaman sa cancer eh. Hindi lang na-access ng mga ibang level. Oo, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka. Takot din na parang 100 years nang wala pa rin mahanap na cure sa cancer. Oo. Tapos, the rest ng sakit, may gamot sila. Ang gulo nga, pre, tinan mo. Version, Pag nag-isip ka, ginugulo talaga nila tayo eh. Isipin mo, pinapalabas nila na lumalabas-pasok na sila ng outer space. O, kumbaga problemang wala na yan dito sa mundo Pero yung cancer na nandito sa mundo, wala kayong sagot, parang hindi nga totoo eh. Hindi siya totoo talaga. Kaya doon nga nag-make sense na baka may version eh. Kasi sa lahat naman ng bagay dito sa mundo na binibili natin, merong version na pangmasa, may version na pang mga elite. For example, bag. Simple example na lang. Meron naman nabibili ng pangmura talaga, may pangmamahalin. So sa tingin ko sa medical field din, meron din pre. Yung available sa atin na chemo, yan yung pangmasa. Pero sila, meron na yan sila pre. Premium version, lagi. Totoo. Oo, meron yan. Oo nga, no? Hindi natin makikita yun. Hindi. Open lang yun sa kanila lang yun. Kanila lang So talaga. yung premium sa atin, hindi pa yan yung premium talaga. Oo. Wala pa yun. Kasi nga, hindi ang ginagawa nga nila, basta yung isang bagay ay gas-gas na sa kanila, sa circle nila gas-gas. Tsaka na nila ipapublic. So, gas-gas na, nakakita na sila ng mas premium version, okay, ilabas na sa publiko yan. Tapos ito naman ang sa atin. Ito sa atin. Kasi parang, Tapos ipa-premium naman natin. Meron na naman tayong iba. meron na naman. Ang comparison na ginagawa nila dyan, yung sine. Dati, yung mga hari lang ang nakakanood Yan. ng ganyan. Pero nung easily, madali madali nang gawin, o binigay na nila sa publiko, sa masa, yun. Kaya, ganun. Ganun talaga yun. Naniniwala ako dyan. For So, example, ito pa isang example din na para makita nila. Yung Toyota is pangmasa, di ba? Ano yung premium ng Toyota? Di ba Lexus? Toyota rin yun eh. Oo. Totoo ba? Oo, pre. Owned yun ng Toyota ang Lexus. Yun nga lang, for premium siya. So, pangmayaman. So, kumbaga, yun na nga. Best example nga. Level ng Benz yun eh, no? Pangmasa. So, mayroon talaga. Kaya naniniwala ko sa pati medical field, merong gano'n. Malamang nga ba, yung hospital nga na parang pang ano lang talaga eh. Pang elite lang eh. Alam mo yung mga napapanood natin sa mga spy movie, pre? Alam ko, ginamit sa James Bond yun eh, o kaya sa Hitman eh. Na yung hospital na yon premium lang siya para sa mga sobrang elite. Tapos nandun lang siya sa taas ng bundok. Para ma-access mo siya, it's either helicopter lang. Tapos Sabi, nandun no? sila, pre, ako naniniwala ko may ganun talaga. May ganun talaga. So, Shift mo na. shift ko na. So, hindi, motor, di ba? Oo, motor. Isa sa mga, yun nga, nabanggit mo kanina, maraming lalaki na nagmomotor ng dahil sa chicks eh. Oo nga. Di ba? Oo. Bibili sila ng motor para maka-chicks. Makakuha ng attention. Pero tinan mo mangyayari niyan, tinan mo. Hindi ko alam sa mga nakikita ko Mm. mas maraming nakaka-chicks sa scooter kaysa sa big bike. Bakit sa tingin mo? Ako, agree Sige. ako. Agree. Pero bakit sa tingin mo? Siguro nasa tamang market yung mga naka-scooter eh. Yung mga naka-sports bike, napupunta sila sa ibang market eh. Sa market na napupunta nila, ang mga babae doon ang gusto nakakotse. Di ba? Nakakotse ang gusto. Pero dito sa market ng mga naka-scooter, gusto talaga nila yan. Sa mga ibang market yun eh, di ba? Nag-gets ibig ko sabihin? Oo, hindi. Gets ko yan. Kasi sa probinsya nga, mahina nga dating ng big bike eh. Mas wala kasi dating talaga sa pre, ng mga naka-raider. Bakit? Ano ba? Hindi kasi nga, di ba nandun tayo sa mindset na ay alam natin talaga na ang babae, hindi naman talaga technical sa mga bagay-bagay. Hindi As sila long aware. as meron ka niyan, counted as one na yan. Kung may kotse ka, sports car, Toyota, ang nasa mindset ng babae, may kotse ka, yun na yun. Wala siyang pakialam sa brands. Basta komportable siya doon. Di ba? Gago, may napanood ako sa US, pre. Alam mo, totoo yan, sinabi mo na yan. Hmm. Pag nahanap ko yung video na send ko sa GC natin, Hmm. ginawa nung lalaki, parang Toyota na lumang model, parang pizza type shit na 90s na car. Binilt niya lahat.
yung labas, yung dekorasyon, pinagmukha niyang Ferrari, pre. Putang ina mo kang Ferrari talaga, pre. Pero yung makina yung loob ng ano yan, putang ina Toyota na luma. Tapos nai-impress yung mga chicks sa club, sa labas ng club, pre. Putang ina, what the fuck? Is that a Ferrari? What the fuck? Kasi lagyan niya ng logo. Doon ko napagtanto na wala talaga silang alam sa technical. Most of them, hindi naman lahat, most of them, walang alam. At kahit whole na yan, sanay na sa mga Lambo, sa mga Ferrari yan, nakikita lang niya yung labas. Diba? Wala na siyang pakialam. Pag nasakay mo na siya dun, end of the game na eh. Basta may aircon sa totoo lang. Oo. Oo, yun. So dun ko nga na-discover yung sinabi ni Josh na putang ina wala silang alam sa technical. Basta may kotse ka, komportable, tapos na. Tapos na. Kahit nga motor, makakadali ka eh. Oo. Basta may komportable. Commute. Kahit nga commute, makakadali ka. Pag may Oo. boka ka. Pero, napaka-jahi kasi. Jahi, oo. Talaga. Pero yung sinasabi ko na ganung babae na mindset, yun yung majority, kumbaga, tawag dito. Pangmasa ba? Pangmasa. Pangmasa. Oo. Average na babae, ganun, wala talagang alam. Pero isang part din ng mga babae, yun na nga yung may mga alam nga, is mga upper middle class. Yun may mga alam na talaga yun. Gusto nila, may certain type sila na kotse na alam at gusto rin nila makita sa mga suitors nila. Yun ang mahirap naman na talaga. Kumbaga, ibang market naman talaga. Yun, dun papasok yung sinabi mo na ibang market yun. Oo. At kadalasan kasi may mga big bike nga, nandun nga sila sa market na mga upper middle class na babae ang gusto nila. Alam eh. Alam yung mga ganun eh. Totoo. Hindi, mga nangyayari pa dyan, so, dun sa market ng mga naka-big bike na, yung mga babae dyan, na-cheese dog na sila ng mga naka-scooter. Kaya, Nag-upgrade lang. nag-upgrade ka na ngayon. Kahit big bike, hindi na. Ayoko na yan, tapos na ako dyan. Pareho lang naman daw. Kasi sa totoo lang, ang iniisip ko na ibang lalaki, pagka nagkaroon ako ng kotse, nagkaroon ako ng big bike, instant na yung mga babae. Sabi ko sa'yo, hindi kahit pag driving ka namin ng Benz ngayon, on the spot, hindi ka makakuha agad ng babae dyan. Ang baka akala mo, pag nakagdadrive ko dyan ng Lexus, let's say, o kaya masigit pa doon, mga sports car, o kahit Camaro, ganyan. Ano ba tingin mo? Gaganunin ka na ng babae sa kotse mo? Parang talagang paparahin ka ng mga babae. Putang ina, ang ganda ng kotse mo, ganyan. Wala. Wala rin, pre. Nasa diskarte rin talaga. Oo. Kasi nung time na wala akong chikot, iniisip ko pag nagka-chikot ako, tangina, puro babae na talaga, ang dami ng babae. Nagka-chikot ako, wala pa rin naman. Depende pa rin talaga sa diskarte mo. Diskarte talaga. Diskarte. Diskarte pa rin. Yung core mo pa rin talaga ang gagana. Kasi ewan ko ba, propaganda din kasi yan, pre. Isa yun sa mga type ng propaganda na pag may Lambo ka nga, kasi nga napakita yan sa mga music video eh. Diba? Pag may Lambo ka, matik yung babae, may mga prank pa dyan na pag may Lambo, nakapark dyan yung mga babae sa music video, na na-instill siya sa mga utak ng mga lalaki na matik. Pero hindi pa rin eh. Hindi pa rin? Hindi siya ganun. I believe, malaki tsansa nasasama siya sa'yo with a date. Pero yung to fuck, hindi pa rin yun. Kasi magbe-base pa rin yung babae niya kung matalino kang kausap. Oo. Ako, pre, nung nagkakotse ako, early 20s yun eh. Sasang-alang-alang ko ulit yung sarili ko dito sa kwento na to. So, nung may kotse ako, nagkakotse na ako nun, may sumama naman talaga na babae sa akin. Tapos tama ka, hindi naman nagpa-fuck. Alam mo na, Hindi. ang naging problema, sumama siya. Uy, wow! Sige, sama ko si ganito So, dalawa silang babaeng kasama ko palagi. Ginawa kang service ang buong. Ginawa akong service, tapos saan mo kami dadalhin? Saan mo kami libre? Lalong bumigat yung responsibilidad ko. Totoo yan. May expectation na kasi. Meron. Totoo yan. Pero ako, on the spot, babarahin ko yun. Kayo naman libre, ako na nga magdadrive. Gas ko na nga ito eh. Diba? Hindi pag sinabi nyo, tangina mo. Hindi mo ito shota. Hindi mo ito responsibilidad. Bitch. Kaya doon papasok yung sinasabi mo na dapat may diskarte ka pa rin, may game ka pa rin. Ako that time, wala akong alam. Nandun ako sa umikotse na ako eh. Sinamahan naman ako. And usually, ganyan Hindi ko na nakuha yung gusto ko. Mindset ng mga lalaki talaga. Yan, by default, ganyan naman talaga. Gusto magmotor kasi nandyan. Yung motor pa na yan, lalo pa ngayon, lumalakas yung propaganda nila dyan kasi may mga nagbablog nga na pick up ng mga above na ng mga nakascooter lang, di ba? Ngayon, na-instill ngayon sa mga lalaki na, malakas talaga sa chicks yung small bike lang. Hindi naman nila alam. Siyempre, content din naman yun. So, mag-isip din ng konti. Di ba?
Actually, nakakatakot nga yan eh. Scooter ka tapos papara ka sa babae yung diskarte mo. Tanga na isipin, old dapper ka eh. Magsisigaw pa yun. Ako never ko nga ginawa yun, pre. Never ko ginawa kahit yung nakakotse. Parang, hi miss. Gago, putang creepy nun. Yun nga, pre. Hindi Kasi, magandang, do you agree ba na hindi magandang entrance yun? Parang, Hindi. hey miss, hi. Puta, ma-videoan ka pa eh. akala pa majority ng nasa internet, engot-engot eh. Di ba? So, nakita nila yon. So, sikat sa, maraming views yung mga ganong kasing content eh. Kunyari nga yung misas, lalaki ng suso ng mga pinipick up niyan, tapos nagpapalandi yung babae, alam naman natin kung ano yon, di ba? Content. Tapos, napanood nila, akala nila, nakabulok sila na scooter dyan. Ang alam ko mayroong nag-chat sa akin na ganyan eh. Kaya sinabi ko, kinontent ko talaga, sabi ko, yan ang napapala ninyo, kapanood ng mga ganyan. Kasi akala ninyo, totoo yung nakikita ninyo. Pag sa totoong buhay mo, papahiya ka dyan. At the same time, mabuti sana kung ikaw ang napahiya. Mamaya, dahil sa kaka-advance mo, tapos bulok naman yung style mo, wala ka pang diskarte, reklamo ka pa na nang manya ka na kaagad. Pwede. Diba? Yun, sabi ko. Actually, mga video ka lang, nakakahiya na yun eh. Oh, Diba? Ang creepy na ito, this guy, ang creepy. Parang, never ko talaga ginawa yung pare, yung dumiskarte ng pabintana. Parang, kaya sa motor, parang, ay miss, ang creepy talaga nun. Hindi siya okay eh. Parang, I highly suggest, open hand ka, usually ganyan, approaching or by walking, diba? Pakita mo na hindi ka naman threat. Unlike kasi pag nakamotor ka, parang mangablot ka ng cellphone eh. Ganun syempre ganun ang feeling nun, diba? Naka-helmet ka pa, di ka naman niya nakikita. Oh. So, hindi talaga siya okay. So, sa kotse, pre, yung ganun din. Creepy rin nun, ang bastos nun. Isipin ka agad ng babae, again, pag babae nga, laging shielded yan eh. Ayun. Matik yan, naka-shield lagi yan. Kaya isipin mo, putangin na, kakarnapin ako nito, kakargayin ako nito sa kotse. Kikidnapin ako. Kikidnapin ako nito. O kaya, ano tingin mo sa akin, ho? Parang ganun. So, lilinawin lang namin, once na magkaroon ka ng mga ganyang material, motor, kotse, hindi naman instant ang babae dyan. Pero malaki chance na sumama sa'yo. Pero yung ma-fuck mo, magbe-base pa rin yan sa bunganga eh. 6'7", mag-base pa rin yan sa 6'7". Ando pa rin yan sa bibig mo talaga. Kasi nga, yun talaga yung pang-seduce talaga sa mga babae. Yung body language mo. The way you speak and the way you present yourself. Hindi siya yung... Hindi natin sila aawayin. Yung mga napapanood nyo sa akin. Kasi usapang lalaki yun. Sinasabi ko siya man to man sa atin. Pero huwag mo gagamitin yun sa mga babae. Be open as much as possible and maging vulnerable ka rin sa mga ibang part sa kanila. Kasi they like it talaga. So, yan. Dahil dito tayo sa topic na panchicks, hindi pa rin ako nakaka-move on dun sa mga, nikipagbilangan ng dami ng chicks. Yeah, Bob? Bago, di ba? Lagi nga yan ang pang sa akin, saka sa atin. Parang, yung mga alpha, ilan ba ang niya, pati nga baraha niya, pati nga niya. Oo. Dati pa tayo ginaganon, di ba? Di ba? So, nasagot na natin dati yun na isang anggulo na hindi kami may ipagtalo sa inyo na magpakita ng chicks. Palakasan tayo para ipakita natin yung paglalaki natin. Lahat ng departamento. Lahat. Oo, doon tayo magkompetensya. Tama. So sa akin, pero sa akin nga ganito eh. Kung halimbawa ako na mismo yun, halimbawa sa current experience ko sa mga babae, tapos alam mo may kaharap talaga ako na mas marami talaga siya. Mas marami talaga. So, maraming chicks. So maraming chicks. Tapos sabihin niya sa akin na panis ka sa akin, nakita mo ito ba mga babae ko? Ako sa akin, papalakpakan ko lang yun, okay. Ang tatanungin ko siya, anong cost sa'yo niyan? Di ba? Meron na naman binili sa'yo yan. Di ba? Hindi pwedeng pupuruin mo ng isang departamento ng panchichicks lang. Kaya, ako nakukornihan talaga ako dun eh. Kumbaga, anong gusto mo? Matunaw ako ngayon dito na marami kang babae. Ganon. Kailangan i-announce ko rin lahat isa-isa ng mga babae na ko. Walang kwenta. Bata. Mismo, di ba? Bata yun, pre. Parang immature yung dating nun, pre. Meron nga tayong mga kaibigan na Diyan ako papunta. Yan, kaibigan na. ikaw na. Sige Oo, na. kasi Ano nyo? Kasi I've seen this multiple times pare na bata pa lang kami. Although yung tropahan namin, talagang magagaling talaga sa, kasi mga dancer, may mga talent. So iba talaga.
Iba kami sa karamihan ng lalaki. Now, gets ko na mas magaling talaga siya kasi mas may itsura din, ganyan. At pansin ko noon, pre, kada practice namin, iba-iba rin yung mga chicks na dala niya noon. Sabi ko, parang, tapos kami pa isa-isa lang or minsan wala pa. Pero mas malupit talaga siya in general. At yun, yung tumanda kami, ganun pa rin. Siguro mga 20s, teens, ganun. 20s, ganun pa rin. Punchi-chicks pa rin kami. Medyo nag-iba na. Kumbaga parang puro pera na. Nagtatrabaho na kami. Siya puro chicks pa rin. Pagdating nung 30s pare, nakita ko na ngayon yung consequences ng puro babae. Ngayon, nung pag 30s kami naka-move on na kami sa ganun. Kumbaga part na lang siya ng buhay. At Siya- nagsawa ka na. Nagsawa na ako. Siya pare, dahil nag-focus siya doon, 30s, siya yung baliw sa babae. Umiiyak na siya sa babae, pre. The fuck? Na dati, nagtataka ako, tangina chick boy to dati. Ano nangyari? Bakit iniiyakan mo yung isang babae? Kami tapos na kami dyan. Kumbaga, ang pinoproblema na natin ngayon, pera. Pera. Future. Body, katawan, health. Siya nandun siya Gala. pare. 30s siya, iniiyakan niya pa rin babae. Kaya sabi ko, fuck? yun yung nakikita kong downside ng puro babae. Kaya nga, naisip ko lang din kanina, no, na habang nasa biyahe itong topic na to. Sabi ko, nakakabilib yung madaming babae. Depende kung anong age mo eh. Siguro, flex talaga siya. I'm gonna agree. Magiging bow talaga ako sa'yo. Mabibilib ako sa'yo. Kung nasa 25 below yung age natin, pre. Kasi nandun pa lang naman talaga eh. Yun pa lang yung kumbaga abot kaya ng isang nasa 25 pababa is ang bragging rights mo talaga eh babae. Hindi pa naman talaga kayamanan, hindi pa health. Kasi 30s, yan, nandyan yung flexa ng health eh. Kasi putang ina, 35 na wala pa ako nararamdaman. Oh, flex. Pero pag 30 ka, may nararamdaman ka na, putang ina, ano kasing pinagagawa mo? Di ba? So para sa akin nag-agree ako sa sinabi mo, para siyang childish talaga, pre. Pag 30 na tayo, yan pa rin ang bukang bibig mo. Nasaan ang cheeks mo? Puta childish. Tapos yung height mo pa, ganun din. Childish din yung height mo. Oh. Nagmi-make sense tuloy. Kaya natawa na lang ako eh. Sa mga nag-check ng ganun sa akin dati na mga influencer din na ini-check nila ako sa ganun. Pero ito pare, pampalalim ng usapan natin. Kasi napagkukumpara to eh. Yung buhay ni PewDiePie, kilala mo si PewDiePie, di ba? Kilala mo si PewDiePie. Buhay ni PewDiePie. Siya yung talagang laging inaanong example, pre. Buhay ni PewDiePie versus buhay ni Andrew Tate at ni Dan Bilzerian. Sinasabi nila, pinagkukumpara nila, si PewDiePie daw ang real masculinity kasi may family, ganitong type shit. Ito namang mga to, puro babae, wala namang totoong relationship. What do you think about that, pare? Me, ako muna sasagot. Go. It depends upon the person who lives to the people of the Philippines. I invoke my right to release. Hindi kasi, depende kung paano mo iaano yung sarili mo. Masculine din si Andrew Tate on the other hand. Masculine din si PewDiePie, no? Kung paano mo siya tignan. Kung paano tignan yung masculine para sa'yo. Kasi, I bet magdidisagree ako kapag sinabi nilang hindi masculine si Andrew Tate dahil wala siyang family. Pero marami siyang kids, diba? Ano si Genghis Khan? Nag-one stick family ba yun? So, ibig sabihin, hindi na siya masculine. Diba? Ano si Alexander the Great? Ilang piraso naging anak nun? Every city may anak yun eh. Every bansa, pre. Oo. So, paano sila? Hindi na sila masculine. Parang, depende kasi siya kung paano mo titignan yung masculine eh. I think yung ganon na gaya ni Andrew Tate, let's say, tapos hindi siya four times champion ng kickboxing, wala siyang pera, tapos marami siyang anak ng ganon, I think, tapos hindi niya rin naasikaso. Yun siguro, maybe, masasabi ko, hindi siya masculine. Pero, kung wala ka naman napapabayaan, and then okay naman, tapos may na-achieve ka pa na ganun sa buhay mo, masculine ka pa rin. Oh. Kasi tulad ng sabi ko nga, kung sasabihin nila si PewDiePie yung basehan ng masculinity at siya lang dapat yung ganyang estado yung masculinity, may family, may anak, may babae, okay na, happy home. Tangina, paano yung mga namatay na legends? Diba? Number 1 ko dyan si Genghis Khan, ano yung bading na yun? O supot na yun sa inyo, diba? Parang ilang anak na 1,000, diba?
Ikaw? Ang bibirahin ko muna yung mga yung mga audience eh. Kasi malakas yung pressure kapag ihahalin tulad mo yung sarili mo kala Andrew Tate, kala Dan Bilzerian. Kasi mahirap yung nagawa nila eh. Actually, Yeah. Mahirap eh. So sa totoo lang, kaya babagsak sila kay PewDiePie. Kasi kung tutusin, kasi mas okay. Accessible eh. Okay, accessible, okay. easily, ayan, Okay. easy access, kumbaga. Pero may respect ako kay PewDiePie kasi nung nagko-content siya dati, hindi rin okay ang katawan niya. Pinost niya yung progress niya eh. Pinost niya yung progress niya. So siguro, dito sa part, nagre-resonate si PewDiePie dito sa mga to. Na mahina rin yung dati. So nakakonect, naghanap nga sila ng easy access nga, di ba? Baka mamaya nanood lang din kay Andrew yun, kaya nag-exercise yun. Yun nga eh. Kasi marami na bago ang buhay ni Andrew talaga. Oo, kaya nga, totoo, kaya nga. Hindi magbaboxing yung mga Pinoy natin dito. Totoo lang, Pinoy influencer natin without Andrew Tate. Oo. Actually. Kahit ako. Actually. So yun, dati rin si PewDiePie na nandun sa posisyon na yun. So, kung tutusin si PewDiePie nga, ang nasa utak niyan, imahe rin ni Dan, hindi man exactly sila, pero imahe rin ni Dan Bilzerian at Andrew Tate. Yun, malamang yun din na nakita niya ni PewDiePie. Kaya, ang nakikita ko dyan, yung mga audience na nag-compare, napapressure sila eh. Hindi, ako, speaking of audience, pre, at tingin ko nga, hindi siya comparable silang dalawa. Pareho natin gusto yun Kasi pag sinabi mong Andrew Tate na buhay, magsisinungaling ka kung sinabi mo galing sa lalaki. Ayoko ng ganyan. 'Di ba? Magsisinungaling ka rin pag pinakita sa si PewDiePie, sasabihin mo ayoko ng ganyan. Sinungaling ka rin. Pareho yun Model yung dalawang yun Actually. Kung ano ang pwedeng gawin ng isang masculine na lalaki. Example yun. Hindi lang naman isang pwedeng gawin ng masculine Hindi lang naman about family. About, ito. Ginagawa ni Andrew Tate, which is fighting social issues. Parang, di ba? Yun naman ang pinagkaiba nilang dalawa. Pareho naman silang may families. Just that si PewDiePie, nalagay na sa tahimik, nag-focus na siya sa family niya. Kasi okay na siya Kumbaga, yun lang naman ang gusto niya sa buhay siguro. Si Andrew Tate, still fighting for something. Di ba? Kaya active pa rin siya. Kaya, ito ang question. Kaya dun sa pagkukumpara na yun, hinhijack yun, ginamit yun para mamili yung mga lalaki kung family ka ba or dito sa chicks. Pero ang totoo nun, bakit kami lang ang binibigyan ninyo ng pressure? Bakit si Andrew Tate, bakit si PewDiePie model? Bakit yung asawa niya hindi nyo rin gawing model? Oo nga, ba't yung lalaki lang? Oo. Tama. Diba? Hinhijack nila yun, pre. Kaya nga doon ako gusto kong puntahan. Yung pinagkukumpara nyo, pareho namin gusto yan. Diba? Gusto ko si Andrew Tate, gusto ko si PewDiePie. Parehong idol yan Bakit hindi nyo idolin Yung babae? si Marzia, yung girl, yung asawa niya. Loyal na loyal pa rin, nag-stick. Sikat naman na si PewDiePie noon. Pero from pagkikisupot ni PewDiePie, nabash si PewDiePie, pre. Nagkaroon ng changes sa YouTube dahil sa nabash si PewDiePie. Nag-stick pa rin naman si Marzia. Tapos knowing Marzia, sobrang feminine. Sobrang feminine ni Marzia. Maalaga sa baby nila. Pinagtatahi ng damit si Marzia. Nakikita ko yung mga vlogs ni Marzia. Pinaglulutuan niya sila PewDiePie. Naglilinis. Bakit parang hindi yun ang ginawa niyong model? Mga babae rin kasi yung nagpo-post nun. Kaya nababad trip ako. Bakit kami ginagawa ninyo ng model? Yung si Marzia. Tapos ang idol ninyo, malalaman-laman ko, Kim Kardashian. Kung kukumpara mo, parang Andrew Tate ng datingan din nun Oo, no? Di ba? Babaeng Andrew. Babaeng Andrew Tate Sino? din. Sino? Si Kim Kardashian. Actually. Yun ang model nila Ginagawa ni Andrew Tate Parang kaiba lang Pepe ang dala niya di ba? Lugi siya. Matanda rin si Kim Kardashian, si Kylie Jenner. Yun ang idol nila Tangina, ilang edits din ng negrong umano dun. Pero pag yun, good. Pag yun, good Diba? Ang labo. Kasi madaming ako nakita doon na comment, pre. Mga katulad natin na mindset. Agree sila na pareho kong idol yan. Hindi mo mapag-kumpara yan. Ito para mas malinawan silang lahat.
ano ba, masculine PewDiePie, si Andrew Tate, hindi daw toxic masculinity daw. Real masculine, hindi naman pinapabayaan yung dapat niyang protektahan sa buhay niya. Which is, na-provide naman ni Andrew yun sa lahat, pati sa anak niya, di ba? So, pasok na siya dun sa category na masculine. Role model na tatay siya, binibigyan niya ng pera yung mga anak niya, di ba? Pati yung wife niya doon, pinapabisita niya, di ba? Binibidyoan niya yun. Tapos na. Yun na yun. Naggampanan niya na. Doon babalik yun sa sinasabi mo na sinilang na kayo din sa mundong to. Ano ba bang Ano bang gusto mo? Oo. Tapos malaki pa yung inaano niya o sinusustento niya. Okay na yun. Tsaka, yung masculine, Hindi siya family guy eh, di ba? Yun eh. katulad yan ng alpha male na hindi mo naman talaga mape-perfect yan, direksyon yan, di ba? Yan yung tutumbukin natin, pero pagtatalunan pa ba kung sino ang mas sino ang mas masculine, yung ganyan, kumbaga? Pareha silang masculine. Talaga. Pero as a man, mamimili ka lang sa kanila kung anong dalawang path mo doon. Mambababae ka ba ng marami? O magiging PewDiePie ka lang na family guy? Parehas masculine yan. Pero isa lang pwede mong piliin dyan sa buhay. Okay? Pero kung ito sa lahat ng mga kabataan, makinig kayo. Kung pipiliin nyo man yung route o yung route ni Andrew Tate, at least make sure nyo man lang napaldo kayo. Kasi kung pipiliin nyo, tulad ng kwento mo, pare, yung tropa mo, pinili niya yung path na mambababae siya, mayaman ba yan? I mean, Hindi nga eh. diba? Oh, yun na nga. Doon siya kasi nag-focus eh. Ayun. Kung pipiliin mo man lang yung route na yun, at least deserve mo dapat yun. Kasi kung mahihirapan ka na nga sa sarili mong buhay, tapos mabababae ka pa ng marami, hindi namin sasuggest yan sa'yo. Mag-family guy ka. Which is walang masama, masculine pa rin yun. Kasi protect and provide provision nagagawa mo pa rin. Diba? Yun lang naman, actually, pag nagawa mo yun, yung 3-piece, kaya nga napaka-importante nung 3-piece na yun. Oo, yung lagi natin sinasabi. Hindi ka kung people pleaser ka rin na klase ng lalaki, hindi nga natin gusto maging people pleaser, pero kung gusto mo lang talaga, magampanan mo yung tatlo na yun, walang magre-reklamo sa'yo. Wala, family mo eh, di ba? O, protect, provide, provision. Family mo, loved ones mo. Masculine ka na nun. So, huwag mo na pabayaan yung body mo. Yun na yun, that's it. Yeah. Mahirap kasi yung route ni Andrew eh. Marami kasi siyang ipoprovide, protect, procreate. Tapos kailangan malapit ka pang lalaki. So, ako gusto ko siya ilagay sa sa POV na cool ba tong taon to? Kasi ganyan tayo eh. Kaya natin nakakasundo yung tao, nagiging kaibigan mo, pinapasok mo sa circle mo. Kasi sa mata mo, ang cool nito ah. Gusto ko tong taon to ah. So, halimbawa, kahit ang dami mong babae, lalo na sa estado natin ah, tapos hindi na kita makausap sa mga may sense na bagay kasi si Sabrina, Gets. Diba? Baduy niyan. Baduy, di ba? Baduy ng ganyang lalaki, pre. Tapos, ewan ko, di talaga maganda pag-usapan yun. Ibang tipo na, paano may bagong dinidiskarte naman na pare, Parang, ewan ko ba, siguro matanda na kasi tayo talaga, tingin ko, para sa ganun. Wala na tayo excitement. Kasi ako naisip ko dyan, alimbawa, pag nagkwento ako ng babae sa inyo, alam naman natin anong gagawin ko dun sa babae na yun? Sisibakin. Alam na natin yun. So ano pa pag-uusapan natin? Unless trabaho, maybe. Pwede, oh. Oh, actually, pwede nga, no? Kapag kasi nagawa natin Pag-uusapan natin. Oo, di ba? So, ako talaga ayokong, mauubos ang oras natin. Tignan mo ha, mapabiruan man yan, or pag-aawayan nyo man yan ng magtropa, ayoko talaga mauubos oras natin. Nagtatalo tayo ng dahil sa babae. No. Nang dahil sa love mo dun sa babae, putang ina. Tangina talaga. Unless siguro pumapaldo ka man lahat. Depend ko na naman sarili ko dun sa partner. Unless work, fine. Hindi, Kahit dahil sa love mo lang yun, tapos i-stressin natin tatlo yung utak natin sa girl mo. Fuck. Tsaka, basta sa akin, Walang game. pag-usapang babae talaga, dapat mabilis na usapan lang yan. Hindi na para paabutin sa argumento. Pag binanggit mo, eto yan, okay. Ganun lang. Kasi ang pangit talaga. Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Ang dami nating pwedeng tumbukin. Pero para magpaikot-ikot tayo sa topic ng babae, gano'ng karami. Sino mas maraming babae sa atin? Sino mas magandang bebe? Pangit yun. Mas maganda. Uy, tangina bata. Oo. So yung mga pare,
interested kami sa sasabihin niyo about sa topic na to. Leave a comment down below. Kayo ba? Pagpapiliin kayo, sino ang ideal para sa inyo? PewDiePie or Andrew Tate or Dan Bilzerian? Although kami nag-agree naman kami gusto namin pareho. Pero kayo ba? Gusto niyo rin ba both or meron kayong mas prefer? So, leave a Gusto ko comment. Nico and Gabe. Ganun mga role model ko sa buhay eh. Kayo, agree ba kayo doon? So, leave a comment down below. Maraming salamat pare sa Nico ng flip top. panonood. Si AKT pare. Kasi ang galing niya gumawa ng rhymes. And this was podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.